Magandang araw sa lahat. So katabi natin si Kalingap Victor. Yan, kumusta si Kalingap Victor? Okay lang bro, Bobby, okay lang. Ayun, busy kasi nagiging ano po tayo, videographer ni Dodong Roel. Oo. Alam ko bro, nakita ko talaga bro, lalo na sa ribbon cutting, talagang ikaw yung may hawak ng camera. Ikaw yung hawak ng camera. So ibig sabihin niyan bro, isang karangalan niyan bro na pagkatiwalaan ka ni Dodong na magiging part ng kanyang team at magiging cameraman. Sabihin ko yung sikreto bro ha. Nung umuwi ako ng Caloocan, 2 linggo yung vacation ko doon. Di ba naalala ko nagkakakwentuhan pa tayo sa chat? Sabi mo nag-aalaga ka nung bibi. Tapos ayun, mga Kalingap, talagang napakabait ni Dodong. Nag-message sa akin bro, kuya balik ka na dito kuya, pagbalik mo kunin kitang videographer, sasahuran kita. Wow, yun ang magandang balita. Yun talagang hindi ko may. So bro, yung time na yun bro na narinig mo yun kay Dodong, ano ang naramdaman mo? Siyempre masaya ako, siyempre, at saka ano bro, naintindihan din ni Dodong yun kasi nga may bibi na ako eh. Ibig sabihin bro, sa madaling sabi bro, na ramdam ni Roel yung needs mo. Bro, kasi hindi pa naman gaano kalaki yung sahod ko. Kasi bro, ganito bro ha, yan, ano lang tayo ng area, yan. Ganito kasi bro, marami kasi bro na hindi naniniwala bro na ang may nagko-comment nga doon sa live na panood ko na si Kalingap Victor ang laki na raw ng revenue. Bakit daw andyan pa rin kay Roel, bakit daw hindi? Kasi nga ang laki daw ng kinikita at ang laki na raw ng channel, bakit hindi magsugo? Ano bro ang take mo doon sa ganung opinion, sa ganung komento ng mga tao? Hindi kasi nila alam yung tunay na ano talaga, yung mga actual talaga na yung sahod natin. 'Di ba? Sinabi ko sa iyo, bro, pag once ako nakasahod ng 80k, ibigay ko kay Kuya Bal 20k. Sinabi ko sa iyo. Natandaan ko 'yun. Tandaan ko 'yun. Hello, nanay. Ganun tayo. Tanda ko 'yun, bro, na sabi mo nga na mag-pledge ka kay Kuya Bal pag marating mo yung ganung bracket ng revenue. Ibigay ko yung 20k. Kay Kuya. Ganun ako, bro, kasi siyempre si Kuya Bal kasi siya yung nagpatayo ng Kalingap, di ba? Kung wala si Kuya Bal, wala din tayo. Wala, totoo yan. Kaya yun parang pasalamat mo kay Kuya Bal. Hindi ko alam kung kailan ko ma-reach yung ano na yun. So ibig sabihin bro, yung mga nababasa natin ng mga ganong komento, parang imahinasyon lang nila yun. Wala yun. Kaya natatawa lang ako bro eh. Natatawa lang ako. Gusto ko nga i-screenshot yung revenue ko. I-thumbnail ko, magla-live ako. Para malalaman nila, kasi nga doon mo malalaman na si Dodong Roel, inupuiran ako ng ganyan. Alam ni Dodong eh. Na kuya, pagbalik mo dito, kunin kita ng videographer, tapos bibigyan kita ng sahod. So yun, kaya, yung ano doon, bro. Balik tayo sa ganun bro, no? Ayun. Ano yung feeling bro na narinig mo yung galing kay Roel na i-hire ka niya tapos meron ka rin kapalit, meron siyang ibibigay sa iyo? Siyempre bro, masaya ako kasi may masasahod ako sa YouTube na na tama lang. Tapos may dagdag pa din. May dagdag pa. Malaking bagay 'yun. So, yung kalahati ibigay ko sa asawa ko. Bigay din ako sa landing bad. May pang-ayuda pa. May pang-ayuda ako. Kaya ano 'yun? Malaking tulong. Malaking tulong para sa akin. Tapos si Kuya Awi din kasi minsan nag-i-edit ako sa mga video niya. Tinulungan ko mag-live. Inaabutan din ako ni Kuya Awi. Bro, mag-ama talaga. Pareho yung ugali na. Kaya saludo po ako kay Kuya Kalingap Awi at kay Dodong na siyempre tatanggapin ko rin yun kasi yun nga. Kailangan eh. Kumbaga bro, sa stage mo kasi bro, may anak ka eh. Siyempre magpakatotoo na tayo na sa status mo ngayon, mayroon kang maliit na baby. Kaya, siyempre kailangan ng maraming needs yan eh. Tapos malayo ka sa pamilya mo. Di ba, hindi naman pwedeng nandito ka sa light para lang magliwaliw ula ang gagawin. Totoo yun. Naintindihan din bro ni Roel yung kaya nga nung grabe ko, sabi ko iba talaga to si
advance mag-isip, sabi ko. Oo, bigla akong inufiran ng ganun. Siyempre, sabi ko walang problema. Yan doon anytime, kahit na saan tayo pupunta. Oo. Andiyan ako. Nung nakakang araw bro, wala akong sipilyo pa. Sabi niya, kuya, sunduin natin si Rachel kasi umulan. Oo. Sinundo namin. Ako nagdala nito. So, ganun talaga, no? Oo, Pag nga kay siyempre Dudong. kasi si Dudong kasi mabait, yung ganyan lang yung tahimik pero tinitingnan niya yung Marunong siya tumingin. marunong tumingin ng mga kasama niya. Oo. Pero yung sa mga nagsabi na malaki na yung revenue, hindi po totoo yun. Wala pa. Yun nga bro, parang ang ano kasi nila bro, na parang palibasa na sa kay Ruel ka, parang feeling nila malaki ang natatanggap mo. Ano sila, hindi sila marunong kasi magkwenta ng mga views, yung mga revenue ba, hindi sila marunong. Ano sila, trying hard lang sila. Pero sa akin bro, wala yun. Hindi naman kasi totoo yung sinasabi nila, kaya hindi ako affected. Yan bro, anong masasabi mo bro na isa ka rin sa mga naging instrumento na magbigay ng regalo kay Dudong doon sa mga nagtitiwala sa iyo na ikaw mismo nakakapag di ba dumadaan sa iyo yung mga para ibigay kay Dudong, dumadaan sa iyo yung mga regalo na ipaabot kay Ruel. Anong pakiramdam doon na parang pinagkatiwalaan ka na nila mga sponsor? Masaya ako doon bro dahil nagtiwala sila sa akin at sa mga supporters ko nga nagme-message din sa akin na di ba parang may naninira sa kagrupo din natin. Sabi ng ganun sa akin, hayaan mo yan kuya, pero nagtiwala kami sa iyo dahil pinagkatiwalaan ka ng sponsor. Kaya lalo akong ginanahan ka na. Ginanahan ako kasi pinagkatiwalaan ako ng sponsor bago lang ako sa grupo ni Dudong. Kaya yun, yung mga nagtiwala sa akin, ayan nakita. Oo nga, yung dalawang na payong, yan, gulong, yung yung dalawang wheel upuan. table. Oo. At saka yung yung payong. Ayun. Yan sa akin project at yung mga mamahaling platines. Ay grabe. So napasarap sa pakiramdam no na hindi ka naman kamag-anak, hindi ka naman kadugo ni Dudong, pero yung pang tanggap ka na Dudong parang kapamilya, tapos yung mga nagmamahal kay Dudong na gusto magpaabot ng tulong, naggagamit kang instrumento para parating nila yung mga tulong nila. Kaya salamat po ako sa pagtitiwala niyo sa akin at masaya po ako na nagtiwala kayo sa akin. At yun na andyan naman. Bro, may tanong lang ako. Kasi nga bro, may mga nag-message sa akin. Nagtataka lang sila. Tatanong nila ano daw ba ang karisma ni Ruel bro na wala ang iba. Kasi bakit ganun na lang si Ruel bro minahal ng mga sponsor. Ikaw bro, bilang cameraman, bilang alalay, ano bro ang basa mo? Si Ruel kasi napaka-humble na bata. Kahit na binanata na siya, hindi siya nagre-rebat. Tahimik lang siya. Tahimik lang siya. Kasi nakita ng mga sponsor na habang pinapalo si Ruel, inaano din siya ng sponsor, sinasalo siya. Yun ang nakita. Tsaka yung blazing bro, no? Yung yung secret lang yun, pero yung bouquet na pera, nakalaki. Yung napanood yun, at saka yung sa live niya bro, grabe ang paulan ng kasi nga yung sponsor ko, sabi ng sponsor ko dito sa regalong gusto kong magiging number 1 si Dudong sa super chat. Ayun, magpalipad ako ng magpalipad. Sabi ng ganun. Naman bro, no doubts naman na number 1 naman talaga si Dudong pagdating sa palipad. At saka yung pagtitiwala ng sponsor. Kaya nga marami nagtatanong bro, ano daw mayroon si Ruel na wala sa iba. Marami naman daw talagang charity vlogger na katulad kay Ruel, pero iba si Ruel. Iba si Dudong kasi nga kahit na sinisiraan siya, trabaho lang siya. Tsaka patuloy pa rin tahimik lang siya. Patuloy yung pag-charity niya.
bahala kayo, basta ako gumawa ako ng ano, tuloy-tuloy lang talaga siya. Tuloy-tuloy yung pag-share ko ng blessing sa mga taong nangangailangan ng tulong, ganoon. Oo. Kaya iba si Dodong Roel. So yun po mga kapatid, nakausapin niyo bagong cameraman ni Dodong Roel. Ayan. So asahan na natin yan na lagi nang kasama si Kalingap Victor. Doon po sa mga tinatanong si Kalingap Victor, ayan, sinagot niya na. Yung akala ninyo. Oo. Kasi, di ba, sinabi ko na sa iyo pag na-reach ko na yung 80,000 na yun. Yung 20K. Talagang, parang pledge mo kay Kuya Bal talaga yun. Ibigay ko talaga yung kay Kuya Bal. Ayun. Siyempre, alam ko kung gaano kalaki yung pangangailangan ng landing pad. Oo bro, sa totoo lang bro, hindi kasi biro ang kaso sa landing pad. Kasi ang gusto lang naman ni Kuya Bal, marami nga nagtatanong bakit ba kailangan landing pad. Alam niyo po, kung hindi si Kuya Bal mag-take ng landing pad, paano makatulong sa ibang lugar? Yes, tama yun. Mahal doon kung mag-hotel ka na mag-hotel araw-araw. Mga 1.5 yata yung Oo, overnight. so mas pinili ni Kuya Bal para naman may vlogger na pwedeng ilagay sa landing pad. At the same time bro, pag nagpasyal si Kuya Bal doon, mayroong matitirahan. Tapos, pwede rin si Kuya Bal makapag-scout sa lugar na yun. Yun ang purpose ng landing pad. At hindi lang sa dait, dapat sa ibang lugar din. Kaya nga, at sa mga ano dyan, mga basher dyan, huwag na kayong mambas. Kasi hindi nyo naman bro, talaga alam. Tama, kausapin mo na sila. Oo, kasi hindi nyo naman talaga alam yung nangyayari. Ayun nga bro, okay, I admit na hindi ako nakapag-scout dahil sa sobrang busy po kasi dalawa yung pabahay ni Roel. Nag-ari kami, basod, labo. Kasi unang-una po, hindi malapit ang mga malayo. Oo, malayo. Yung kay Nanay Lilia, malayo yun bro. Ilang barangay, pero natin pumunta kami sa Libon Kating. Ako personal sa Libon Kating, nalayuan ako. Malayo bro, malayo. Sabi ko sa'yo, kahit Sunday bro, kami. Trabaho kayo? Oo, biyahe kami. Oo. Oo. Siyempre, pag sinabi ni Dodong na, kuya, alis tayo. Walang problema yon. Alis kami yan. Basta pag nakaalis kami, bumaba kami dito sa Dai. Alas 5 na ng hapon yan. Hapon na? Oo, hapon na. Yun. So yun po, pinaliwanag ni Kalingap Victor. Alam na. So sa mga nagtatanong, sana mapanood nyo to. Klaro-klaro paliwanag ni Kalingap Victor, no? Sa ngayon hindi man ganun kalakas ang kanyang channel. Hindi pa naman siya nag 100,000 views kumbaga oo. Malaki lang ang subscriber pero siyempre wala man doon sa revenue ang subscriber. Wala yun, nasa views kasi. So si Kalingap Victor hindi naman talaga nag-views ng mga tag 200,000 per video. Wala pang ganun. Tamang views lang siyempre. May wala mga needs. 50 bro eh. Oo nga. May mga needs din naman. So yun, naliwanagan tayong lahat. At siyempre asahan, bro, anong asahan nila sa iyo bro sa mga susunod na mga, lalo na yung mga Rochelle Fanatics? Siyempre anong asahan nila? Isa ka ng cameraman. Siyempre ganun galingan pa natin na pagiging cameraman, no? Lalo na yung sa photoshoot talagang ginawa ko yung maganda doon. At sabi ko, kahit ako nag-cameraman noon, kinikilig din ako. Kinikilig ako doon. Kasi tapos ginagandahan ko para yung manunood, kikiligin din yung makulit lang yung yung cameraman kasi tabi nagagalaw yung yung camera. Pero ginawa ko naman yung yung best ko na para matuwa din yung mga Rochelle Fanatics, mga Rochelle supporters diyan. Oo. At andyan po kami sa likod ng Maglangga. Always po yan. Yun. Anytime, anywhere. Kahit saan. Basta importante, nakasupport talaga. Oo. So bro, ito balita ko, may mga lakad kayo. Isa lang bro ang request ko sa'yo. Ingat lang bro ha, ingat. Ay, oo. Siyempre kayo, lagi mag-ingat. Huwag kalimutan magdasal. At ang dasal ko talaga, makarating ng ligtas. Makauwi din ng ligtas. Kasi maraming beneficiary nag-aantay. Oo. Ako naman, pag yung nagmamanyo ako talagang ingat na ingat ko. Oo bro. Higit sa lahat talaga yung kaligtasan. No, yun naman talaga. Ayun mga Rochelle supporters dyan. Message sa mga Rochelle supporters, mga viewers. Natin si Bro Bobby. Ay, salamat. Ganun din yung mga charity ko. Ayun, lagi na ako magkaroon ng charity dahil sinabi ko rin kay Dodong bro na, bigyan mo ako D off para
makapag-charity ako. Para So, wala nang masabi yung mga viewers. So natin. maghahanap ka na talaga ng araw yun. Anong araw ka mag-charity? Oo. Pag sinabi ni Dodong Friday, Saturday, kahit ano, walang problema sa akin. Basta meron tayong araw na makapag-charity tayo. Yun, tama yun bro. Bro, bago ang lahat, message kay Kuya Bal. Ayun, maraming salamat din kay Kuya Bal, no? Kung wala si Kuya Bal, hindi rin ako makapunta ng diet. Kung hindi tayo pinatuloy sa Lighthouse. Oo, yan. Pare-pareho kami nito. Lighthouse ang bagsakan namin. Kami rin yung kami mga batch 1. Lighthouse din. Sa Kalingap Victor, ganun din. Lighthouse din. Wala akong masabi talaga kay Kuya. Napakabait po niya ni Kuya. Talagang tinanggap po ako na mag-stay dyan sa Lighthouse. Kaya nga, yun bro Bobby, pag nakuha ko na yung sahod na yun, ibigay ko yun para sa landing pad yung ano na yun, yung Nako bro, sinabi ko sa pag napanood to bro ng mga sponsor mo, sigurado ako bro, dahil nga binabash ka, baka sasabihin nila, sige, magbigay tayo kay Kuya. Ay, shout out sa mga sponsor. Ayan, ingat. Salamat po sa mga tulong nyo sa kay Ruel, lalo sa pabahay. Ako bro, nagpapasalamat ako dahil masaya ako bro na may mga pabahay na nagawa si Dodong at may mga matatanda na tutulungan. Oo. Yung sinasabi nilang love team. Ay ano, patunay yung ribbon cutting. Sino ang beneficiary doon? Si Lula. Si Nanay Lilia. Di ba? Love team ba yun? Si Dodong mas senior ang senior ang beneficiary. So, tuloy-tuloy lang. Sana suportahan niyo si Dodong at suportahan niyo rin si Kalingap Victor. Siyempre, higit sa lahat, maliban sa panood, pagdasal din po natin yung mga biyahe, yung mga lakad nila ni Dodong Ruel, yung team ni Dodong, kasi siyempre, mas maraming magagawa si Dodong kung lagi silang nasa maayos. Yun, tama po yun mga Kalingap. At basta, masaya po kami pag andyan kayo palagi sa amin. Yan, so thank you bro ha. Ayan, huwag kang mag-alala bro, dahil ako naman bro nakasupport sa inyo. Thank you so much. Kahit naman wala ako kay Dodong, kahit saan man, pero siyempre yung nag-iisip tayo ng mga reaction sa mga staff ni Dodong. So may nagsabi nga sa akin na, Kuya Bobby, baka pwede naman reaction naman si Kalingap Victor, silipin mo yung kanyang revenue. Sabi ko, magpapaalam muna tayo. Wala pa, ano lang, pambayad lang talaga ng bahay, kuryente. Alam nyo, madali naman malaman kung ang isang charity vlogger kumikita. Simple lang. Madali mo malaman. Pag ito, maramdaman mo kung yung mga kumikita. Anong unang nababago sa buhay? Kakakotsi yan. Magbabago ang lifestyle niyan. Si Kalingap Victor, wala namang nabago nito. Wala. Kalingap Victor pa rin. Dugyot pa rin. Hindi naman, pero hindi, totoo. Madali nyo po viewers, matadali nyo kayo. Madali nyo malaman pag yung isang charity vlogger magbabago ng lifestyle. Ibig sabihin, talagang pero si Kalingap Victor, wala. Kasi siyempre pamilyado eh. Kung solo siguro, si Kalingap Victor, maaari. Wala kunyari, binata ka, maaari siguro. Pero siyempre pamilyado. Alam mo naman, ang buhay pamilyado, hindi biro. Lalo may mga baby ka sa Maynila, ang family mo, siyempre ang gastusin. So salamat bro ha. Ayan, mga Kalingap, mga solid Team Rochelle dyan, supportahan po natin si Kuya Bal Santos. Yan, number 1. Supportahan natin yung mga upload videos, live, premiere. At syempre si Dodong Ruel. Yes. Kasi nga, napakahalaga po yung bawat thumbs up, views. At saka bro, yung ma-share yung video yun. ni Dodong. Ano yun, talagang napaka-importante yun. Malaking tulong. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo palagi. At God bless po sa inyong lahat. Ayan. So, salamat din sa mga viewers. Siyempre, papasalamat lagi ako kay Victor kasi lagi itong open mo pag may tatanungin ka sa kanya. Pansin nyo naman yung interview ko. Walang ano yun, walang script on the spot. Pero yung sagot ni Kalingap Victor, talagang tuloy-tuloy. No? Wala siyang tika-tika lang muna, walang ganun. So, kasi galing sa puso. Legit. Legit. Totoo. Legit talaga. Yan. Bro, hingin kitang reaction sa mga charity vlogger bro na yung parang mahina ang views daw, panghinaan sila. Anong advice mo bro? Kasi nakakaranas ka niyan bro eh. Noong nasa ano ka bro? Sursugon? Ano lang, tuloy-tuloy lang. Basta kasi pag ako doon sa Sursugon, nagpasalamat din ako na meron ding nagtiwala sa akin ng mga sponsor. Pero hindi ka talaga sumuko bro, wala kang views doon. Oo, kasi napasalamat din ako din sa mga sponsor na
na nalaman nila na wala akong ano sahod, nagbibigay sila sa akin ng allowance. Oo, yun lang din yung advantage ko nung sa ano. Pero ano lang, tuloy lang kasi darating din yung time na ano. Oo, dapat talaga wag lang talaga tumigil. Oo, wag lang tumigil at ano po, yung mga baguhan dyan, huwag po tayong mahiya, kapalan po natin yung mukha natin sa pag-vlog, bro. Oo. Kasi, normal yun, bro. Yeah. Kasi kung hindi ka ang pinili mo itong ganitong larangan ng trabaho, dapat talaga ilabas mo yung galing mo. Ilabas mo yung best mo. Oo. Kasi naawa din ako naman sa mga baguhan ng bro. Charity vlogger na yung nagbibideo sila tapos hindi nagsasalita. Kaya kailangan magsalita din kayo para maano din kayo ng mga viewers natin. Ayun. So maganda po ang tip ni Kalingap Victor. Ayan. So sipagan ang kanyang diskarte, no, nakaranas yung naranasan ninyo na walang views. Danas niyan. So 3 buwan bago makasahod. Tapos ang saan magkano lang, di ba? 11, so, 9, ganun so, lang. 3 months, ganun lang. Pero, sa awa ng Diyos, naging matibay lang siya, matatag. Hindi man lagi bro, nandyan ka lang eh. No? May mga pamamaraan din naman na, ako nga, hindi ko akalain na mapunta ka kay Kalingap Roel. Kay Dodong Roel. Kasi ang alam ko, sa Lighthouse tayo. Pero sabi ko, hindi nala siya sa Sorsogon. Tapos after doon, kumbaga parang dumaan sa proseso, sinubok lang siya ni Kuya Bal, after nun, binalik din sa Lighthouse, inilagay kay Dodong Roel. So ganun lang po ang buhay. Maraming salamat din kay Kuya Bal na naintindihan din niya yung sitwasyon ko. Kasi yan nga bro, nung nandoon ako sa ano, sabi ko, Kuya, baka pwede naman sama mo na ako kay Dodong. Dahil nga mga anak yung asawa ko, tapos may college din ako, may magbabayad ako ng... Ngayon ko na ramdaman bro na hindi pala ganun kadali yung ano, yung ikaw magkaroon talaga ng maraming responsibilidad. Nung sa abroad pa, walang problema. Siyempre. Abroad yun eh. Abroad. Dito kasi bro, lalo na ikaw, mabuti kung may negosyo kayo kung wala. Tapos may college ka. Kaya naiyak ako noon nung sinabi ko kay Kuya. Pero naintindihan naman ni Kuya kasi mabait si Kuya. Ay si Kuya bro, lahat ng pag-unawa bro, lahat ng pag-intindi ginagawa niya. Yun. So salamat kay Kalingap Victor. Yan, isang pagpalang araw. Sana mapanood to ng mga viewers, napakagandang paliwanag, napakaganda po. Yun. So hayaan nyo, may mga susunod pa. Kung may mga tanong kay Kalingap Victor, i-PM nyo ako. Kung hindi nyo siya matanong, ako po magtatanong para sa inyo. Yan. Para malinaw, walang tinatago si Kalingap Victor. Wala. Sinabi ko yung totoo. Real talk yun. At talagang galing sa puso yun yung ano. Yung about sa pagiging videographer na binibigyan ako ni Dodong. Proud po ako doon at natuwa po ako doon. Nagtiwala sa akin si Dodong na bilang isang videographer. Ayan. Maraming salamat. Yan. Thank you, Kalingap Victor. Yan. Tuloy lang. Yan. Salamat sa paunlak. So yun, nandito kami sa Kubo. Ayun. So ito po, ang ganda ng view dito dahil dito po, pag hindi mo kailangan ng aircon dito sa lugar ni Dodong Roel. Talagang ang hangin napakalakas at maaliwalas. Magandang lugar na napili ni Dodong Roel. So salamat. Yan na po ang ating reaction.